600 volts. Pag meron mga matataas na ganito, yung first string nila is 1000 volts. So, yun, i-base nyo yun. So, hindi pwede na, basta surge protection, okay na, pwede na yan. Basta meron breaker. So, mula rito, papunta naman dito sa inverter. So, etong inverter up to 6 kilowatt, meron siyang dalawang MPPT or tracker, dalawang tracker. So, pwedeng sabihin natin 6 dito, 6 dito yung solar panel. So, yun yung dito positive, negative, positive, negative. Ito dapat hindi nagkabaliktad-baliktad. Kasi pag nagbaliktad ka, uusok yan. So, ayan, meron tayong dalawa. Then after nun, panel, meron tayo ditong battery breaker. Ito, MCCB. Dati, nung beginners pa ako, hindi ko pa alam yung MCCB. Itong MCCB, kumbaga mas high-tech siya dito sa MCB. Itong MCB, isa lang yung protection niya, pababa, pataas, wala. Ito, baliktaran. Meron siyang protection pababa, and then may protection siya pataas. So, usually, ito yung ginagamit natin kasi yung mga amperahe dito, for example, itong battery, yan, ang charge at discharge is 100 ampere. So, yung breaker natin, yung minimum is 125 ampere. And then, pag nag-trip siya, kailangan mo palitan ng 200 ampere. Kasi, minsan, 100 ampere yung pababa, 100 ampere yung pataas. So, pwede 250, 200 ampere, 250 ampere. So, yan, connected yan sa battery. Dito, ang ideal dito is the shorter, the better. The bigger, the better. So, yung wire ninyo, dapat maikli lang. Kasi pag masyadong mahaba, mataas yung loose niya, and then umiinit. Kaya yung ideal is the shorter, and then the bigger wire is better. Sa market, ang available yata is 25, 35, and then 50 mm. Ito 50 mm ito. Pag nag-install kami, 50 mm. And then pag masyadong malaki yung system namin, minsan dinodoble namin ito to make sure na hindi iinit. Okay, so napag-usapan na natin, no? Okay. Any question, sir? Yes, sir. Yung MCB ng sir, yung from PV, 20 amperes lang, sir, ang pinaka-highest. 20 ampere kasi hindi highest. Hindi, regardless sa ilang panel yung isusupport niya. Oo, kasi di ba yung panel natin naka-series? String. Oo, naka-series. So yung amperahe niya hindi nag-i-increase, mababa pa rin, 17. Unless yung mga off-grid na inverter. So, yung mga off-grid, mataas yung amperahe, nasa 60 ampere. Makita nyo yung mga controller, may nabibinebenta, sinasabing 60 ampere, 80 ampere. So, dapat yung breaker ninyo mataas din, 60 ampere, 80 ampere, or higher sa amperahe. So, meron, mostly pag mga off-grid na inverter, or yung mga controller, separate lang. Di ba may nabibili na controller, tapos inverter. Ito kasi, nandito na yung controller, nandito na yung inverter. Kumbaga na all-in-one siya. Meron, pag external, yung mga off-grid, yun, mas mataas yung amperahe. So dito, 20 ampere. Okay, any question? May important sila. Yan ba sir, combination ba ng yung kuryente natin sa illumination natin? Combination. Ito na yung kuryente. Ito yung pumapasok, and then ito yung load. Ay, may nakalimutan tayo. Meron siyang ang tawag dito, CT or current transformer. Ito, kinakabit ito kung naka-connected yung yung inverter sa DU. Ito, pwede nyo hindi ikabit kung naka-off-grid yung setup ninyo. Kasi pag naka-hybrid kayo na hindi nyo ikabit ito,
hindi niya babasahin yung pumapasok at lumalabas. So, importante ito nakakabit itong CT or current transformer. Ito naman, kinakabit before pumasok sa let's say ito yung kontador, tapos ito yung main breaker mo, dun yan sa ibabaw ikakabit. Before the breaker. Before the breaker sa line side. And then meron yan arrow, ang arrow niya dapat nakaharap sa Ayan, meron siyang arrow, dapat nakaharap papasok sa inverter. And then let's say sinunod mo naka-arrow naman siya pero hindi pa rin nagre-reflect doon. Minsan maraming beses ako nagka-encounter niyan, yung factory defect na baliktad yung wire nila sa loob. So, ang gagawin mo lang, it's either baliktarin ito or yung connection niya baliktarin. So, yun lang yung So, yung purpose nito is para ma-detect yung consumption ng load ng grid para mag-reflect dito. Ayan, CT. And then dito naman, meron tayong, ito yung pang-parallel connection. So, let's say meron tayong inverter na dalawa, paparallel natin. Ito yung connector. Bago kayo mag-on, pag nagpaparallel kayo, yung ino-on lang is yung battery. And then, i-configure siya. After configuration, silang dalawa. Gagawing master, tapos gagawing slave yung isa. And then, after nun, saka kayo mag-on. Huwag muna kayo mag-on kasi hindi pa sila nag-usap. Pag in-on mo yan, and then magkita yung dalawang breaker. Usually, yung output nila, itong load, dito nagtatama. Dalawang inverter, yung load na wire ng isa, mula rito, hanggang dito. Tapos yung isa naman, dito sila magkikita. So pag inon nyo yan na hindi pa sila nag-usap, may possible na may sasabog dyan sa isa sa kanila. So, ang gagawin doon is battery lang muna on, tapos on dito sa kabila, tapos configure. Tapos sasaksak mo itong parallel port niya. Pag nag-usap na sila, that's the time pwede kayong mag-on. And then meron naman siyang ito, yung battery communication, BACCOM. So ito, para naman mag-usap sila ng battery. Para alam ni battery kung ang iba kasi ng inverter, automatic detect. Meron ibang inverter na kailangan mo pang i-configure. Ito, pag sinaksak mo dun sa sa battery, mag-uusap sila na ang BNS ko is ganitong brand. And then, ang voltahe ko, ganun. So, ito yung purpose nun. And then dito, meron din siyang ground. And then, ito yung on-off ng PV. So, pag nag-on ka nito ng battery, automatic mag-turn on siya. And then, ito, pag on naman yung sa PV side. Question, sir? Nalilito ako kasi dyan, sir. Oo. Ang problema, mayroon naman dating wiring installation sa bahay na galing sa kwan. Ang purpose ba niyan, para yung connection mo sa bahay, para sa lubiyan na gagamitin mo, para ito yung mga... Same. Yung sa bahay mo, ang gagawin mo lang, di ba, sa bahay, meron kang, yung panel board mo. Mula sa, let's say, ito yung kwan mo, ito yung kontador. Usually, ito yung panel board mo sa bahay. Usually, dun sa main breaker mo na 100 ampere, dun naka-direct ito. So, ang gagawin mo, yung dalawang wire na yun, maglalagay ka ng bagong breaker. Ito na. Hindi kaya, sir, mas simple connection kung yung sa solar, maglalagay ka lang ng double throw. Double throw. Ito na yun, automatic transfer switch. Para hindi ganyan, parang nalilito ka kung anong... Pwede, kung gusto mo, yun, manual double throw yung gamitin mo. Manual double throw. Pero same principle sila. So, tatanggalin mo siya, tapos maglalagay ka ng double throw. Ito rin. Ganyan din. Manual din naman, pwede naman Pwede manual, pwede automatic. So, yun talaga yun.
ang double throw, ito yung pinaka double throw. Ang kuwan lang kasi, nalilito ka lang kasi yung grade, kailangan mong itap may additional itong breaker ito. Kasi ngayon sir, dito sa amin, lalo sa amin sa Kalinga, baka ganyan, baka mahirapan sila magbayad kung ganyan, ganyan ang concept ko sa kanya, baka sa kanila, baka hindi nila i-grab eh. Kaya ang simple siguro na explanation sa kanila, mayroon nila ng kuryente na galing dito sa Napuko, ano ganyan. Siyempre, ang gusto lang naman nila,